po sa inyong lahat na narito ngayon sa inyong pagdalo sa banal na Eucharistia, sa pagtanggap ninyo sa paanyaya ng Panginoon, sa pagdiriwang ng banal na misa. Gayon din sa inyong parokya, Santo Tomas de Villanueva Parish, sa pamumuno ng inyong pura paroko, Reverend Father Reynaldo Reyes. Palakpakan natin ang inyong pura paroko. Gayon din natin po si Reverend Hani bilang katuwang ni Reverend Father Ray, tumutulong sa mga gawain pang-espiritual. Palakpakan din natin sa Lord. Alam po ninyo, magpapantes lang ako ng konti, no? Nung ako'y seminarista, nakilala ko na si Father Ray dahil siya ay na-assign sa San Pedro, Calungsod, dito sa SM Ora. At nung seminarista ako, every time na bakasyon, ay nagsaserve na ako doon. Dahil kung hindi ninyo maitatanong, ako po ay batang Pasig, sapagkat ako ay isinilang at lumaki sa Pasig. Ako po ay nag-aral sa Pasig Catholic College. At kung hindi ninyo maitatanong, bago ako pumasok sa seminaryo, ako ay naglingkod bilang lectors and commentators ministry. Bago po ako umalis, ako po ang head ng lectors commentators sa ating katedral sa Diocese ng Pasig. Kaya napaka-espesyal sa akin ang Diocese of Pasig dahil sa ating katedral, doon ako bininyagan, doon ako kinumpilan, doon naganap ang mahalagang sakramento sa aming pamilya. Kaya bahagi ng aming puso ang bayan at lungsod ng Pasig, lalong-lalo na ang ating inang simbahan, Immaculada Concepcion sa katedral ng Pasig. Kaya palakpakan ulit natin sa sa maraming pagpapalang ito. At pangalawang chismis, kung hindi ninyo maitatanong, si Father Jim Licuana, na pura paroko ng Minor Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay graduate din ng Pasig Catholic College. At ang kanyang nanay ay naging teacher ko nung ako'y nasa elementary dito sa Pampang, sa Dr. Sisto Antonio Elementary School. Kaya kung hindi ninyo maitatanong, dalawang taga-Pasig ang nasa Quiapo. Di ba? Kaya palakpakan naman natin, alam po ninyo sa mga sandaling ito, nais kong pagbahagi tungkol sa debosyon. Ano nga ba ang debosyon? Nakakasiguro ako na marami sa inyo ang pumunta sa mga sandaling ito dahil sa debosyon. Dahil sa debosyon sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. At alam ko ang salitang debosyon ay hindi isang pangkaraniwang salita. Ang debosyon ang katatagan ng ating damdamin at pananampalataya. Sa pamamagitan ng debosyon, itinataas natin sa Diyos ang lahat ng ating panalangin at kahilingan. Kaya nga nakakasiguro ako ngayon, yung iba sa inyo, baka malayo pa ang pinanggalingan. Dahil alam na nandito si Jesus Nazareno, dinayo pa. Di ninyo alintana ang pagpunta dito. Kahit yung iba sa inyo, may schedule na iba. Dahil ito ay isang debosyon. Kaya nakakasiguro ako, dala-dala nyo sa pagpunta dito ang iba't ibang kahilingan ng inyong puso. O magbigay ako ng halimbawa, nakakasiguro ako, yung ating mga kapatid dito, na medyo senior citizen na, ang unang panalangin sa Panginoon, Panginoon, pagalingin niyo po ang aking tuhod dahil sumasakit na sa gabi. Gusto ko pong magsimba, haplos po ako ng haplos ng ointment, hindi pa rin po magaling. Yung iba naman sa inyo, mga nanay nandito,
ano ang kahilingan. Panginoon, palayanin niyo na po ako sa pagiging marites. Hindi po matapos ang aming labangan dahil nauubos ang oras ko sa pakikipagdaldala. Yung iba naman sa inyo, mga kabataan narito, ang pangarap nila makatapos sa kanilang anong buhay at makamit ang kanilang pangarap. Yung iba sa inyo, hindi natin alam, may mga dalang sakit at karamdaman at hinihiling ang tagliang pagaling sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. At alam ninyo, mas nakatikiyak ako, hindi lang ang panalangin nyo, ang mga daladala ninyo sa mga sandali ito, kung hindi ang mga panalangin ng inyong mga mahal sa buhay. Kaya maaari pang pumalakpak ng malakas ang mga iboto natin may hinihiling kay Jesus Nazareno. Napakalakas ng palakpak ninyo. Ibig sabihin, walang inaantok at walang natutulog. Lahat ng ibinig. At yung lakas ng palakpak niyo yan, nakakasiguro ako sa mga sandaling ito, umaakyat sa langit. At napakikinggan ng Diyos ang bawat pagsusumako ng inyong puso. Amen po ba? Amen! Kaya nga nakakasiguro ako na sa lakas ng palakpak ninyo, umaasa din tayo na pakikinggan ni Jesus Nazareno ang lahat ng ating mga panalangin. Kaya maaari bang itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ang mga kaliboto natin ngayon pa lamang tinanggap na ang kasagutan sa kanilang panalangin. Amen po ba? Amen. Ayan, pagka-prayer request ang lalakas ng palakpak ninyo. Mamaya dapat pagdating ng collection, malakas din ang pagbagsak sa collection. Alam mo ang mga style ninyo Pagka-collection na, kunwari, nagdadasal ng taimtim. Pero pag ang basket nasa likod na, pipikit ang isang mata. Pagka nang wala na sa linya, bubuka na ang mata. Joke lang. Alam nyo, ang tunay na devoto, hindi takot magbigay. Ibinibigay ang lahat. Dahil alam niya na ang Diyos ang magpupuno sa lahat ng kanyang ibinibigay. Amen? Amen. Kaya nais kong magpakakit ng tatlong mahalagang bagay tungkol sa ating debosyon. Una, pasasalamat. Pakiulit nga ninyo ng malakas. Alam po ninyo, ang isang tunay na deboto, mayroong pusong marunong magpasalamat. Isang pusong marunong kumilala sa kabutihan at kagandahan loob ng Diyos. Pag nilayan yung mabuti, tamang-tama yung sinabi ng isang santo, ang lahat ay biyaya. Everything is grace. Pagmasdan ninyo, hindi ninyo namamalayan kanina, pagbukas ng inyong mata nung kayo'y gumising, hindi ninyo namamalayan, umihinga pa kayo. Ang libre ang hangin na hinihinga nito. Pero, ilang tao sa buong mundo binabayaran ang oxygen para lamang huminga. Hindi ninyo namalayan, kumain kayo kanina ng breakfast, nag-lunch, nag-merienda, mamaya naghihintay ang hapunan. Mayroon kayong kinakain sa hapag. Pero, milyon-milyon mga tao ang hindi kumpleto ang pagkain. Kanina pagpunta ninyo dito, pinili nyo pa yung pinakamagandang damit. Ibig sabihin, may manisusuot. Kanina, nag-charge pa kayo ng inyong cellphone. Ibig sabihin,
may enerhiya. Di po ba't ang lahat ng ito ay mga biyayang galing sa Diyos? Ang lahat ay pagpapala. Bukod pa sa mga panalangin, sinagot ng Diyos. Kaya nga kung bibilangin natin ang pagpapala sa ating mga kamay, hindi natin kayang bilangin ang dami ng biyaya na dumating sa ating buhay. Kaya alam ninyo, ang mga biyayang grasya ito ay ating utang na loob sa Diyos. Kaya kahit gaano kayo kayaman, kahit gaano kayo kagaling, kahit gaano kalaki ang inyong kapangyarihan, hindi ninyo kayang suklian ang kabutihan ng Diyos. Sapagkat ang utang na loob kailanman hindi kayang bayaran. Ang utang na loob tinatakaw. Uulitin ko po, ang utang na loob kahit kailan hindi mababayaran. Kaya ito ay ating tinatakaw. Kaya nga ang banal na Eucharistia ay ang pinakamataas na antas ng ating pagsamba, ng ating pasasalamat sa Diyos. Hindi ninyo mapapansin, di ba pag tayo ay nagsisimba, nakaupuan tayo o nakatayo, tayo ay tumitingin, nagbabalik tanaw, nagpapasalamat sa altar na sinisimbolo ni Jesus Nazareno. Kaya ang Eucharistia ay ang ating pasasalamat at pagtanaw sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Kaya alam nyo, ang isang tunay na devoto, palasimpa. Bakit palasimpa? Kasi marunong magpasalamat at marunong tumanaw ng utang na loob sa mga biyaya at pagpapalang nakakamit niya mula sa Diyos. Ikalawa, pagbabalik loob. Pakiulit na natin. Pagbabalik loob. Alam mo ninyo, ang isang tunay na devoto, marunong magbalik loob sa Diyos. Alam po ninyo, bawat isa sa ating makasalanan. Walang exempted. Si Father, si Bishop Milo, ang mga kardinal, maging ang Santo Papa, may kasalanan. Lahat nagkamali. Lahat may pagkukulang. Kaya nga ang panawagan ng Ebanghelyo ay ang panawagan ng pagbabalik loob. Pagsisi sa ating mga kasalanan at paghiling ng kapatawaran mula sa Diyos. Dahil ang isang taong buong pusong nagbabalik loob sa Diyos, pinapatawad ng Diyos ang lahat ng kanyang kasalanan. Ano mang dumi, ano mang lalim, at ano mang bigat ng inyong kasalanan, kayang patawarin ng Diyos sa isang taong buong puso nagbabalik loob. Ikatlo, pagsuko. Pakiulit nga po ng malakas. Pagsuko. Alam mo ninyo, ang isang tunay na devoto, marunong isuko ang lahat sa Diyos. Kaya nga ang isang devoto, itinataas niya ng dalawang kamay. Ang kanya, itinataas niya dalawang kamay bilang paraan ng kanyang pagsuko sa Diyos. Hindi lang ng kanyang kahinaan, kung hindi ng kanyang kalakasan. Sa tuwing itinataas natin ang ating mga kamay, sinasabi natin, Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang lahat-lahat sa akin, ang lahat ng aking kayamanan, ang lahat ng aking karunungan, ang lahat ng sa akin ay iyo. Kayo na po ang bahalang pagtumutin ng lahat ng aking pagkukulang. Ipinagkaubaya ko sa iyo. Pasasalamat, pagbabalik loob, at pagsuko
Ito ay ilan lamang sa mukha at kamay ng ating debosyon. Alam po ninyo, may kwento ako sa inyo bilang pagtatapos. Nung ako po ay na-assign sa Quiapo Church, yun po ay matapos magpandemya. Kaya hindi po nailabas ang mahal kong Jesus Nazareno ng 2 taon dahil sa pandemya. Noong siya'y muling inilabas, pagkatapos ng pandemya, para sa isang Thanksgiving pa rin, alam po ninyo, ang lahat ng tao napaka-excited. Ang loob ng Quiapo, puno-puno sa dami ng tao. Sabik na sabik sa pagbabalik ang pagpuposisyon ni Jesus Nazareno. Kaya sa malayo pa lamang, ang mga tao, kuha ng picture, nag-video na. Yung iba naman, itinataas ang panyo at ginagawa-liway. Pero alam mo ninyo, may isang nanay na nakapukaw sa aking atensyon habang dahan-dahan umuusad ang Thanksgiving procession ng mahal ko Jesus Nazareno. Itong nanay na ito, may katandaan na. Siguro, lola na siya. Kasi, punong-puno na ng puti ang kanyang buhok. Wala kang makikita kahit isang itim na himla. Alam niyo ba kung ano ang tangang-tangang niya? Mga kandilang maliliit ang puol. At ito ang kanyang sinilihan upang makalikha ng liwanag para sa pagdaman ni Jesus Nazareno. Hindi naman nagmamarite si Father ko. Siguro yung matanda ito, yung nanay na ito, walang pera. Walang pambili. Kahit isang palaki o kapirasong palaki. Ibig sabihin, wala kahit 20 pesos. Kaya pinagtiisan ng gamitin ang napakaliliit, ang putol-putol na kantina, makalikha lamang ng apoy at liwanag sa pagdating ni Jesus Nazareno. At alam niyo ba kung ano ang kanyang ginawa? Habang dahan-dahan umuusad ang prosesyon, kita-kita ko sa kanyang mukha ang pananamit. Sa pagtapag ni Jesus Nazareno, itinaas niya ang mga kandilang putol, winagayway ang sabi niya, "Mahal na po Jesus Nazareno, maraming salamat po. Salamat po, salamat po, salamat po, salamat po, salamat po, salamat po, salamat po." Sa mga sandaling iyon, alam ko maraming laman ang kanyang puso. Salat man siya sa yaman ng mundo, sa harap ni Jesus Nazareno, hindi siya nagreklamo. Pwede naman niyang sabihin, "Panginoon, bakit sa katandaan ko, naghihirap pa rin ako?" Pwede naman niyang sabihin, "Panginoon, pagkalooban mo ako ng mga bagay na ito." Pero, sa tapat ni Jesus Nazareno, walang laman ang kanyang bibig kung hindi pasasalamat. Napaluha ako sa laki ng kanyang pananampalataya. Bakit, Father? Salatman siya sa yaman ng mundo, pero para sa kanya, ang Diyos sapat. Uulitin ko po, sapat man, kulang man siya sa yaman ng mundo, wala man siyang anumang material na kayamanan, pero para sa kanya, ang Diyos sapat. Di po ba ito ang ating ebanghelyo
sa araw na ito, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Ang nanay na ito, wala siyang ibang kayamanan sa mundo kung hindi ang kanyang pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Napakalaki ng kanyang pananampalataya. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kalimutan, huwag na huwag natin kakalimutan na sa gitna ng napakarami nating kasalanan at pagkukulang, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kagaya ng nanay na ito, ang tanging silog niya sa pagmamahal sa Diyos, walang iba kung hindi pasasalamat, pagbabalik mo at pagsuko ng lahat sa Diyos.